Si Sara Duterte, mga kababayan, as usual, imbes sagutin yung NBI, inisnab na naman po yung National Bureau of Investigation. Pinili niya na magpapreskon. Ayan ba, VP Sara Duterte anunsyo for questioning over Marcos threat. Sara Duterte skips NBI probe again, chooses media party. Ito si Sara, nagpa-presscon na naman. Tapos sabi niya sa presscon, hindi daw siya nagsisisi na nireveal niya yung kill threat laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady na si Lisa Marcos at sa Speaker na si Martin Romualdez. Sa interview ng media, sabi niya, no, buti na yung alam nila na pag namatay ako, I will not die in vain. Pinanindigan na may kinontrata na siya. Talagang sinubo niya yung kanyang sarili. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Di paano yan, Mr. Maravillas. Bala na yan yung ating mga authorities. Anyway, may impeachment cases na po na nakafile sa kanya. At sabi ni Inday doon sa presscon, bawat kaso daw, other than yung impeachment cases, kasi di ba, tinatambakan siya ngayon ng kaso. At malamang sa kanyang sariling bibig, mga kababayan. Kasi ang malamang i-file sa kanyang kaso yung paglabag sa anti-terror law, matulad siya kay Tebes. Yan mismo ang sinasabi niya sa presscon. Nagustuhan niya akong itulad kay Tebes. Malamang yun ang mangyari sa kanya. Pero hindi daw siya aalis dito sa ating bansa tulad ni Tebes tumakas. Kasi may mga anak daw siya. Haharapin niya lahat ng mga kaso. At yung mga kaso niya, bawat kaso may kanya-kanyang abogado. At yung kanyang tatay, si Digong, nag-offer daw ng pera. Nag-refuse na siya kasi ready daw siya sa pambayad. Ayos na ayos. At ready din daw siya, mga kababayan, na kung yun niya yung destino ko, matanggal sa pagka-vice presidente, ready na rin ako. Sabi ni Sara, yan po, ready na si Sara. Ngayon, sabi po ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, Duterte's attendance niya in the probe is part of the legal process niya. But if they believe that she's better off not attending, that's their lookout niya. That's a matter that would be left to the discretion of their defense team. But it would be best if she would present herself because that's part of the process, sabi po ni Vasquez. O ngayon, inisnab uli, mga kababayan, ni Sara. Imbes nagpa-presscon siya. Pinakinggan ko po yung buong presscon. Paulit-ulit man lang po yung kanyang denial.
Parang replay lang po. May mga bago din na mga statements siya. Pero most of the statements niya po, replay. Pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kababayan, sa pagtatanong ng mainstream media. Ayan po Good siya. afternoon, everyone. The Office of the Vice President would like to thank everyone for joining us on our Thanksgiving and would like to wish everyone a very Merry Christmas, and I hope that you spend your Christmas and holidays with your loved ones and your families. Thank you. Questions? Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am po from Metro 5. Ma'am, you decided not to go na sa NBI. Though, in a statement kanina, sinabi naman ni Director Santiago na magiging pata sila sa investigation. What's your take on this point? Yes, ma'am. The lawyers presented me with options, and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ingest. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And Meron ng bias daw. Siyempre, pinagbantaan niya. Alangan man, palampasin. Di ba? Mga kababayan, ang gusto niyang sabihin, okay lang niyang pagbantaan. Huwag dapat a-action yung ating presidente. Sobra naman pag ganon. Trineten na nga niya, mga kababayan. Inimagine niyang pugutan ng ulo. Hindi nag-react yung ating Pangulo. Gusto niyang ipahukay yung bangkay ng kanyang tatay. Tatay ng ating Pangulo, di pa rin nag-react si PBBM. Nag-react yung kanyang anak na si Sandro. Ngayon, pinagbantaan niyang papatayin. Pati yung asawa si Lisa, pati si Martin Romualdez. Alangan man, wala na lang sasabihin yung ating Pangulo. Tapos ngayon, na iniimbestigahan siya, bias daw. Sabi mga kababayan dito sa press ko niya, no? Ni Sara, ituloy natin mga kababayan yung kanyang sinasabi. kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there are several kinds of threats. But nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. So kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Siyempre, magpa-file kasi. Grave threat nga yung ginawa mo. Sabi mo pa, no joke, no joke. At nangontrata ka na. Di ba? Hindi na. Tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa ba yung affidavit ko. Sabi niya hindi na daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter, kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. Thank you. Good afternoon, Ma'am Secretary Mono from NHP. You have mentioned that there are already biases on how the government or the DOJ
Flores case. So what would be the worst case scenario na nakikita ninyo na maaaring mangyari? Okay. Ang worst case scenario, thank you, Ma'am Sel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. So meron, following this, Yung patong-patong na kaso na ipafile sa inyo po, does serve ninyo yon? Does serve. Yung mga kasong ipafile po sa inyo, ginawa kasi ninyo. Gumawa kayo ng pagkakamali. Siyempre, pa-filean kayong patong-patong na kaso. Alangan man palampasin ang ganitong katindi. Never ito pang nangyari sa history ng ating bansa na open threat gagawin ng isang vice presidente sa Pangulo. Kayo pa lang ang nakagawa ng ganyan. Kaya, kayo pa lang ang vice presidente na mahaharap sa patong-patong na kaso. could be like violation dun sa anti-terrorism law and slander, which are non-bailable offenses. So, could that be part of the worst case scenario na hindi kayo i-arrest kayo just in case and no bail? Yes, that could be as well. That is a possibility, ma'am, for cases that are without bail. And as I said, when I read the subpoena, I read there it was for grave threats na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code. And it was Not for you to say na hindi siya grave threat. Ang magdidetermine yan, yung korte. Tama pa? Siyempre, ang ipafile sa iyo na kaso, grave threat. Nangontrata ka na? Gusto mong ipapatay yung ating Pangulo? Hindi pa yun grave threat? O ngayon, kung sa paniwala mo hindi yun grave threat, so be it. That is your defense. But it is the court to decide kung yan ay hindi grave threat tulad ng paniwala mo o grave threat tulad ng paniwala ng gobyerno, ng Pangulo, ng DOJ. Consequences ito lahat sa inyo pong mga maling ginawa. So, face the music. Kasi, pag hindi ito ginawa ng ating gobyerno, mamimihasa po ang mga tulad ninyo. anti-terror law. So, napaisip ako, bakit anti-terror law ang iniimbestigahan nila. And then, so it's not the first time that I've heard of the anti-terror law used against a person. So, the first time I've read about it, they used it against Congressman Arnie Teves. So, I inquired about what happened in Negros. So, I was told, yun nga, there was a red notice, there was a AMLAC, freezing of assets, money, there was, well, a warrant of arrest, yes. And very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. So, parehas, yung impeachment, removal from office. Hindi magtagumpay yung impeachment, mga kababayan. Halimbawa, may kumampi na 8 or 9 kay Sara sa Senado, yung paglabag niya sa anti-terror law, matatanggal pa rin siya. At kulong. Yung impeachment, mga kababayan, removal from office, walang kulong. Yung criminal charges, may kulong, may removal from office. Now I understand kung bakit hindi masyado excited yung ating Pangulo kontra siya sa impeachment. Nagets na ninyo, mga kababayan? Pero sabi sa message ng ating Pangulo after na pagbantaan ni Sara, ito anya ay aking papalagan.
Yun palang ibig sabihin ng ating Pangulo. Now I understand. Balikan natin si Sara. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. You mentioned that there is a possibility of them coming to arrest you. Have your lawyers briefed you on what to expect if they do come? And will you allow yourself to be arrested, or will you, because there have been others who have fled, will you want to face people, face the law enforcement who will arrest you, or will you also try to, not get arrested? No, I do not plan to leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. So ready siya na magpakulong mga kababayan. Hindi tulad ni Tebes tumakas. Kasi pag tumakas siya, ganun pa rin. Tingnan ninyo si Tebes mga kababayan, may extradition na. So, ibabalik pa rin siya mga kababayan dito. So alam yan ni Inday, ni Sara. So ang posible na tahakin mga kababayan ni Sara na kapalaran, yung kapalaran po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kulong. One of for this month is a group of Congressman Marcoleta offers himself book to lawyer in 3 days to do an impeachment case against you. Will you accept the offer? No, I think, well, first off, I'd like to thank Congressman Rodante Marcoleta for his offer to be my lawyer in the impeachment case. I appreciate it because he's a very good lawyer. He's a brilliant lawyer. In fact, he pointed out to me points during the committee hearing that as a lawyer, I was not able to see. So that shows his astuteness in the law. But I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. And I assure everyone that we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case at the time. But now, cases pala. Alam problema, maraming abogado. Gustong-gusto ng mga abogado po na may ganitong kaso. Maraming pangbayad. Magkano yung confidential funds? Yung iniimbestigahan po, more than $500 million. Yung hindi ma-justify, 612 million pesos mga kababayan in confidential funds ang kini-question. O ngayon, pinanindigan mga kababayan ni Sara Duterte na hindi daw niya pwedeng explain yung paggastos niya ng confidential funds. Ngayon, kung bakit, pakinggan natin. Funds because it will entail explaining intelligence operations. And there is a law that prohibits officials who gathered information because of their office to divulge it in public. So it's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. There is a specific provision of law. You cannot divulge confidential information that you received while in office. Halatadong palusot. Tama po mga kababayan. Hindi talaga maipaliwanag kasi alam na ninyo yung istorya. Malinaw na malinaw yung
presentation po sa partial report na ginawa ng committee ni Congressman Joel Chua. Malinaw na malinaw po yung Salamanca. Ituloy natin mga kababayan yung sinasabi ni Sara. So you want me to say these are No, that's because full names? that will add to cases that may be filed against me. One last, sorry. Yes. Why the choice of a letter submitted to the NBI instead of an affidavit? Wait, hold on. I can answer. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. So you have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts? In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA, because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Because Nag-deny na mga kababayan. Gusto pag magpalusot. Yung ARs, sila yung yung opisina niya mismo. Yung nagbigay. Pirmado nila eh. Ngayon, ang sinasabi ni Sara Duterte kasi lumabas, pinasubo siya ng kanyang mga opisyal. Binigyan yung Congress mga kababayan ng ebidensya mismo. Kasi lumalabas yung mga ARs po, yung mga pangalan, bugos, piki. Ngayon, ang sinasabi ni Sara dito mga kababayan, dinideny niya, hindi daw sila siguradong galing sa kanila. Ito yung sinasabi ni Sara mga kababayan. Pakinggan ninyo. there's a chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Because So ang ibig sabihin niya, itong mga ARs na sinabmit nila, na pirmado niya mismo sa pamamagitan ng kanyang mga officials. Hindi totoo. Dinagsubmit yung kanyang opisina ng mga ARs, gumawa ng mga ARs. Inaako niya mismo, inaamin niya na hindi ito totoo. You see? Sila yung nagsubmit, pinasubmit sa kanila yung mga ARs. Sinubmit naman, mga kababayan. O tapos, mismong sa bibig ni Sara, sinasabi niya, hindi sila sigurado na ito ay totoo. Pinamag ni Sara yung sarili niya, mga kababayan. we don't know if it came from us. That's what they're saying. That's what they're alleging. Yes, that's what they're The saying. OVPs are dealing with- Nag-uugas kamay po. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs. No, I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not. So nilalagyan niya mga kababayan ang ng duda. Mina-mindset na yung mga tao. Nilalagyan niya ng duda yung mga ARs. Sinasabi niya, hindi sila sigurado na yung ARs na prinesent sa Congress po ay same ARs na galing sa kanila. Lalong pinahamag mga kababayan ni Sara Duterte yung kanyang sarili, pati yung kanyang mga opisyal kasi nang mag-testify sa Congress po, nag-take out sila na magsasabi ng totoo. Nothing but the truth. Pati mga documents, dapat totoo. O ngayon, siya na mismo mga kababayan na nagsabi na hindi sila sigurado kung totoo. Tama si Representative Gerbil Jinky Luistro, yung mga kaso po na nagawa ni Sara,
plunder, perjury, tapos bribery. Yun ang mga sinabing kaso, mga kababayan, na pwedeng karapin ni Sara, sabi po ni Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Yan si Inday, oh. Why, even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was the paper that came from the OVP in DepEd. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling Congressman Chua. You cannot ask the OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked as real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. So what your office is Kino-confuse niya mga kababayan yung kwento. Pati siya tuloy, confused na. Nakakatuwa itong si Sara. Lalong nilubog niya sa problema yung buhay niya, yung kanyang sarili mga kababayan. certified. No, because there is no question about that. From the Commission on Audit, it's only a congressman saying that this paper and asking what is this paper about. There is no case, and that is to ask that about the paper is the sole jurisdiction of the Commission on Audit. So then if the Commission on Audit asks, That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Everything that they asked for, we submitted. That is why there was a partial disallowance only. And even then, we are not yet finished with the process because we can still submit documents that are required by the Commission on Audit. That is the problem right now. As I said, they are doing work that they are not that is not under the mandate of the House of Representatives. They cannot audit. They cannot question at all. Hindi man po nag-audit yung Congress kasi alam naman ng mga congressmen ang kanilang trabaho. Kaya sila nagtatanong kasi they have that oversight power. They have that power of the purse. Yan ang trabaho ng Congress. Alangan man na nagbigay sila ng pundo pagkatapos hindi nila sisiguruhin kung tama yung paggastos ng bawat opisina at hindi man lang siya ang tinatanong tungkol sa mga paggastos ng budget. Pati yung iba-iba, lahat ng departamento. Kaya lang siya naman lang po yung ayaw magpaliwanag. Ayun tuloy, nakalkal. Sa kaka-avoid niya, mga kababayan na magpaliwanag, nakalkal yung mga milagro. O ngayon, itong mga kinasadlakan ni Inday, dinismiss niya as usual, lahat man daw lang ito mga political attacks. Yung pinakang mahinang palusot. Pag ikaw ay nasusukol sa mga irregularities na nadidiscovery po, ang pinakang madaling palusot, politika lang ito. Tama ba? Ito, naitanong kasi mga kababayan sa kanya ng media. Inutuko nila kayo para mawala yung political clouding nyo sa 2028. Yes, oo. Yan naman ang sinasabi ko eh. It's all, these are all political attacks. From the attack from the left on the confidential funds, the meeting with the Speaker of the House of Representatives, and Laging si the attack Martin po ang on, the budget, suspect niya. and the other attacks that you see in social media. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. Ay, that needs a sit down. Ay, naku. Ay, talaga. Sasabihin ko sa'yo, you know, paano ko nalaman na gusto ni
na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president, ay naku. Talaga. Sabihin ko sa'yo. And this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Wala man maniwala sa mga kwento ni Inday kasi lahat mang ng kwento niya kasinungalingan. Mga diversionary tactic mga kababayan. Nililihis niya mga kababayan doon sa kanyang pananagutan. Dinadala niya doon sa politika para pasamain si Martin Romualdez. Anong paki niya kung halimbawa pa tumakbo si Martin sa pagkapangulo? Yang tagal pa noon, 2028 pa po, mga kababayan. Anong paki niya? Bakit? Bakit mga kababayan? Sila lang, mga Duterte lang ang may karapatan na magpresidente? Diba? At halimbawa, sabi niya, hindi man na niya yan mananalo. Halimbawa pa matalo, anong paki niya? Tama po? Yan ang sinasabi niya rito. Ang laging pinagdududahan mga kababayan, si Martin Romualdez, sinisiraan daw siya. Din sa akin yon. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Yun naman pala. Diba? Hindi ko lang in-expect yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Yan ang mali na statement ni Sara. Walang naninira sa'yo. Ang sumira po sa iyo at sa buong pamilya mo, kayo man lang. Number one po naninira. Hindi man siya inaano. Si Digong, kampanya pa lang, tinawag na yung ating Pangulong Bangang, adik. Hindi nga sumasagot. Pagkatapos, siya yung nag-label kay Martin Romualdez na tambaluslos. Hindi nga sumasagot sa kanya. At napunta mga kababayan sa paghukay at pag-imagine na pugutan yung ating Pangulo. Tapos ito na ngayon, pagbabanta na ipapapatay yung ating Pangulo. Nasubaybayan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang lahat ng itong kasiraan, gawain po ninyo. Kayo yung may gawa. Pati itong mga kaso, walang ikakaso sa inyo kung wala kayong ginawang mali. Yan ang malinaw dyan. Hindi kayo imbestigahan ng NBI kung hindi kayo nagbanta sa ating Pangulo kay Martin at saka kay Lisa Marcos. Hindi kayo imbestigahan ng Congress kung hindi ninyo nilunok yung confidential funds in 11 days. Imagine yung mga na-discovery po. Doon pa lang mga kababayan sa renta, 45,000 to 1 million yung presyo ng safe house per night. Sino man maniwala doon? Malinaw na malinaw po yung paglustay, Sara. Kaya itong mga issue mo sa politika, kayo-kayo na lang yung naniniwala dyan. Yan po ang patuloy niya, mga kababayan, na sinasabi. Yan din. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Ang tinatanong po, yung halimbawa siya mga kababayan matanggal bilang vice presidente, na convict siya, na impeach, na tanggal. Iyon ang minimin niya, yung papalit sa kanya. Kung si Martin Romualdez, desisyon na yun ng ating Pangulo. Kung sino yung pipiliin na kapalit in case magtagumpay yung impeachment. Kasi kasama yon sa power ng ating Pangulo. Pipili siya among the senators and congressmen na kwalipikado. Very much qualified si Martin kung piliin ang ating Pangulo. Pero iwan ko, baka si Chis Escudero ang ipalit. May lumitaw mga kababayan na sabi si Bong Revilla kasi pinaliwanag po ni Senate President Chis Escudero ang mga possibilities. Ang sabi ni Chis Escudero, hindi susundin yung succession. Tulad niya nang nangyari nung mag-resign si ERAP, nag-appoint si GMA ng kanyang kapalit. At napili noon si Gingo na po.
isang senador bilang vice presidente. So, qualified po ang lahat ng senador. Kung senador ang kukunin, pwede rin congressman na i-confirm ng Congress. Wala nang pakidon si kung sino yung pipiliin. Wala nang pakidon si Sara. Pinili siyang kayunitin. Inaway niya yung ating Pangulo. Pinagbantaan pa. Kaninong kasalanan yan? Tapos, sitting Vice President siya, hindi man siya magtrabaho. Imbis na magtrabaho, sige ang pang-away niya. Ito na siya ngayon, patong-patong na kaso ang kanyang kinakaharap. Hindi man ito kasalanan ng ating Pangulo, yung patong-patong na kaso na kanyang kakaharapin o kinakaharap kasi siya po ang may gawa. Tama po? Gumawa ka ng kasalanan, panagutan mo. Ganun lang po dito sa mundo. Ayaw mong makaso, huwag kang gagawa ng kasalanan. Ganun lang po. Nasanay kasi kayong gumawa ng kasalanan pero hindi pinapanagot sa batas. Nasanay kayo sa Davao eh. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.